Hi guys! Kamusta kayo dyan? Nasaan naman kayo sa mundo? This is my vlog, Lay Luna's vlog. Yung pag-uusapan natin ay yung mga, kung bago ka nga pala dito sa Saudi, ito yung mga dapat mong tandaan kasi ito yung mga bawal. Ito yung mga sinasabing haram o huwag. Mga bawal dito sa Saudi. Kasi minsan yung mga kababayan natin, pag napunta na dito sa Saudi, ayan na. Wala na silang pakialam kung may malabag silang batas. O minsan, hindi naman sinasadya. Or minsan, alam naman nila na bawal, nakakalimutan lang nila. Ito yung, kung bago ka, kung pupunta ka rito sa Saudi, ito yung mga dapat mong tandaan. Totoo lang, hindi ko gano'n natatandaan yung iba, pero yung mga naaalala ko lang nung nag-uwa ko. By the way, ito na siya. Nilista ko siya kasi para, di ba, para hindi natin makalimutan. Hindi ko makalimutan yung mga natandaan ko. Pero nakalimutan ko talaga yung totoong salita. Nakalimutan ko talaga siya. Ito yung mga di dapat gawin dito sa Saudi. Huwag kang kumain o uminom at manigarilyo sa pampublikong lugar sa mga oras na bawal tuwing ipinagdidiwang ang Ramadan. Bawal na bawal yan, mga sir, mga ma'am. Kasi ganito, nagpa-fasting sila. So kung makikita ka nila na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa nila, uhulihin ka. Unang-una, bawal kumain. Bawal may pakita sa kanila na kumakain ka. Kung nandito ka sa bahay, nagtatrabaho kagaya ko, kumakain kami na mga tulog pa sila. Kasi usually nagigisingan sila mga 3, 4. Kailangan bago mag 3 or 4, nakakain na kami. Kasi nga, makikita ng mga amo namin. Kasi syempre parang sa pakiramdam nila, tinetempt namin sila. O yung parang dinidemonyo namin, kumbaga. Tinetempt namin sila na kumain kayo, ganyan. Nagpapasig sila, so bawal. Kung nasa labas ka naman, bawal ka rin kumain. Kailangan pumunta ka sa accommodation mo kung hindi ka naman Muslim. Sa may accommodation mo, ikaw kumain. Kasi nga, mga kapatid nating Muslim, bawal silang kumain pag Ramadan or uminom ng tubig. Lalo na kung maninigarilyo sa labas. Bawal yan. Siyempre, makikita ng mga maninigarilyo. Parang dinidemonyo nga, diba? Tapos yung pangalawa naman is, huwag magbigay o tumanggap ng anumang bagay o gamit ang iyong kaliwang kamay. Dahil yung paggamit doon ng kaliwang kamay, sa kadahilan ng kaliwang kamay ay ginagamit sa paglilinis ng katawan, kaya madumi. Kaya pala madumi. Huwag ka daw kagakuha ng gamit. Kung inaabot, hindi ko lang na yung gamit sa kaliwang kamay. Kaliwa, itong kabila. Kasi ako naghanap yung cellphone. Huwag ka daw kukuha ng gamit o pagkain gamit ang kaliwang kamay kasi ginagamit daw palang panlinis yun. So, bawal pala yun dito. Bawal, tandaan nyo na bawal gumamit ng kaliwang kamay. Kasi nga ginagamit na pang linis ng katawan sa kaya ang tingin nila sa kaliwang kamay is madumi. Ang pangatlo naman natin is huwag umalis o gumala na mag-isa, lalong-lalo na sa gabi. Kung hindi mo mapigilan o hindi mo maiwasan, magsama ka ng isang kasama mo kasi nga medyo delikado dito sa Saudi. Hindi lang naman to para sa mga Saudians, kundi para sa lahat ng bansa. Pero dito sa Saudi, napaka-delikado yun kasi minsan may nangi-snatch ng mga babae or kahit lalaki ka. Pag napagtripan ka nila o lalo kung babae, delikado talaga kung lalakad sa gabi. Lalo na yung mga Pinoy, kasi tayo mga Pinoy, malilinis tayo sa katawan, mababango. So humahalimuyak tayo sa pang-amoy nila, kaya kailangan paglalabas ka sa gabi, sama yung amo mo o kaya magsama ka ng ibang lahi o kaya ibang mga Pinoy din nakasama mo sa accommodation. Delikado kasi yung mga krimen dito, nakakatakot. Mamaya baong ko dala dyan sa disyerto, diba? Sabi nga nila, mga mababalitaan natin dyan, nakikita natin sa Facebook, mga binabaon na ngalan daw sa disyerto.
yung pangatlo natin. Tapos yung pangapat naman natin, may lista ko. Madami kong lista, pero yung usually, yung sa totoo lang, yung mga lista ko, minsan nakakalimutan ko na talaga. Ayan, sandali, nasa na ba tayo? Ayun, huwag basta maniniwala o sumasama sa mga taong di mo kakilala. O kahit na pagkakipagkaibigan, iwasan nyo yan. Lalo na sa mga babae, iwasan mag-iwan ng numero sa mga kalalakihang hindi kakilala. Yan, napakaraming ganyan sa may bata. Yan. Mga nag-aabutan ng number, mga sila ating at sila atche, at ang mga sila koya, alam mo na yan, bawal yung mga mag-aabot ng numero na baka kasi may makakita na mga Saudiyan, baka ma-deport ka pa. Bawal kasi dito yon, yung halubilo ka sa mga lalaki. Sa pila nga lang bawal yung pumili yung mga lalaki sa pila ng mga babae. Kasi bawal nga silang maghalubilo. Bawal yun. Kaya please, mga kabayan, wag nyong gagawin yan. Delikado yan. Ako, mapano kayo dyan sa labas. Nakakatakot. Huwag kayong bibigyan ng number. Saka nakakahiya, baka mamaya ma-deport ka dahil lang nag-abot ka ng number, 'di ba? O kaya makulong ka. Isipin niyo pamilya sa Pilipinas. Ayun. Sumunod naman natin na isa pang bawal. Nasaan na ba? Yun. Ito na yung isa. Karaniwan sa mga Pinoy na mga kababayan natin dito, ito ang hilig. Nako, mga gumagawa ng alak dyan, bawal mag-inom dito sa Saudi. Bawal ang alcohol. Ayan, bawal ang alcohol. Huwag kayong mag-alcohol. Bawal kasing uminom dito sa Saudi. Bawal sa kanila yon. Kaya wag kayong mag-iinom. Dito naman may nabibili ng mga alak, pero patago. Pag nahuli ka kasi, makamalatigo kayo. Kaya wag niyo na lang kayo magtangka. Kung po pwede, tiisin niyo na lang. 2 taon lang naman ang kontrata. Pagdating sa Pilipinas, saka na lang kayo maglalaklak, mga sir. Delikado yan. Wag dito. At ito pa yung isa pang pinakaharam dito sa Saudi. Yung sumali kayo sa mga political activities o sa mga religion activities ba? Tama ba? Yon, religion activities, mga ganyan. Bawal kasi dito yon. Hindi kasi sang-ayon yun sa batas ng Islam. Kasi ito, sarado to bawal ang ibang relihiyon dito sa Saudi. Islam lang talaga. Kaya kung gusto nyo na lang sumamba, sumamba o makinig ng misa sa mga Katoliko o sumamba sa mga ibang sekta ng relihiyon, yung meron naman silang mga sa Facebook, doon na lang kayo, kesa yung pupunta pa kayo sa mga pagtitipon na baka mahuli kayo, delikado. Wag na lang, 'di ba? Sayang na may pagpunta nyo rito, 'di ba? Kung pagpunta nyo rito, makukulong lang kayo, 'di ba? Tayo mga mga Pinoy, ako hindi naman ako Katoliko, pero karaniwan sa atin, talagang priority natin ang relihiyon sa ating bansa. Kaya nga lang, dito sa Saudi, hindi tayo pa pwedeng lumantad kasi bawal siya. Kaya tiyaga-tiyaga lang, magdasal na lang tayo ng taimtim sa mga accommodations natin, sa mga kwarto natin. Doon na lang tayo makinig ng mga misa o ng mga pagsamba. Kaya yun, bawal dito yun. Kaya huwag kayong lalabas para doon. Ito pa ang isa, yung bawal kang makipag-usap sa mga babae dito. Kung lalaki ka, bawal kang makipag-usap sa mga babae dito o tumingin sa mata. Kung babae ka naman, bawal ka rin makipag-usap sa mga lalaki dito o tumingin sa mata. Kung ikaw ay nasa bahay ang trabaho mo, huwag kang titingin sa mata ng amo mo na lalaki. Kasi syempre baka makita ka ng amo mo. Iniisip kasi ng mga lalaki dito, pagka ikaw ay tumingin sa mata, mayroon kang gusto sa kanila. So, wag mong gagawin yon, mga sir. Kasi baka
Alam mo yung mga bawal, huwag na tayong lumabag. Pabayaan na lang natin sila. Pag tinanong tayo, sumagot tayo, pero huwag kayong titingin sa mata. Ganun na lang gawin natin. Pati kung makakasalubong mo sa mall yung mga babae, syempre sa mall, halo-halo yun. Huwag na lang kayong, kung lalaki ka, huwag ka na lang dumikit kung maaari. Biba ka ng way or dumistansya ka kung makakasalubong ka ng babae na Muslim. Huwag nyo na lang gagawin na banggain, di katulad sa Pilipinas sa mga bangga-bangga na yan, mga landian-dian dyan sa mga mall na ganyan, di ba, mga flirt dito sa mall dito, bawal yan. Wag nyong gagawin, lalo na kung mga babaeng Muslim. Ay nako, baka mamaya nandyan na sa paligid ng jowa ang kapatid niyan, daklutin na lang kayo at dalhin na lang kayo sa mutawa. Nakakahiya, di ba? Yung pagka natin sa Pilipinas, huwag na lang natin indalhin dito. At ito pa ang isa, bawal kayong mag-take ng pictures. Bawal mag-take ng pictures, lalo na kung ang background nyo is mga babae. Yung mga babae dito, ipapakita nyo yung mga suot nila, tapos gagawin nyo silang background sa pictures nyo. Huwag. Baka masilip nila kayo, madala rin kayo sa pulis. Delikado. Huwag nyo gagawin katulad sa atin sa Pilipinas, yung magsa-selfie. Bawal yun eh. Kasi nga, iba yung batas ng Islam. Kaya wag nyo na lang gagawin. Puro na lang ako wag na lang. Kasi nga delikado dito eh. Mahirap na, may mga napuputulan ng ulo dahil lang sa mga ganyang bagay, di ba? Kaya makulong ka dahil sa ganyang bagay. Kaya wag nyo na lang gawin. Para iwas aberya rin tayo dito sa Saudi. At ito pa ang isang bawal. Kung hindi ka naman Muslim o curious ka lang kung ano ang laman ng mosque, kung anong ginagawa nila sa mosque, huwag ka nang magpumilit na pumasok doon. Bawal na bawal kang pumunta doon sa mosque kasi nga, para sa mga Muslim lang yun. Delikado yun. Baka doon ka pa mayari. Siyempre, hindi ka naman sasanungin kung Muslim ka o hindi. Siyempre, hindi mo naman alam yung mga ginagawa doon. So, pag pumunta ka doon, tapos wala ka namang kinalaman sa Islam, baka mapahama ka pa. Kaya wag na lang. Kung curious ka lang, search mo na lang sa Google kung anong ginagawa nila sa loob, pero wag ka nang pumasok para lang makiisyoso. Hindi yun mall, o hindi yung palengke, mga sir, mga ma'am. Wag magtanga-tangahan dito sa Saudi. Alam nyo yan. Bawal yan. Ha? Pwede ka rin naman pumasok sa mosque nila. Pero kung may kasama ka na Muslim talaga, or in-invite ka, pero kung ikaw lang mismo sa sarili mo, hindi ka naman ini-invite, wag na lang. Ha? Wag na lang po. Delikado po yan. Kasi, alam nyo na, bawal. Haram, haram, haram. At ito pa, di ba sa atin sa Pilipinas, uso yung makiusi-usi or makiusyoso. Kung may mga na-aksidente o kaya may gulo, may away, wag na kayo makikiusyoso, lalo na kung ang nagkaroon ng problema is mga Muslim o hindi sa Muslim o mga Saudiya. Kasi baka ikaw pa ang mapagbuntungan ng galit nila kasi hindi ka naman nila kalahi. Medyo racist sila sa ganung part. Hindi naman sa racist, pero usually nagiging problema. Binibintang nila dun sa mga hindi naman dapat pagbintangan dahil umusyoso ka, nadamay ka pa. O kaya naman, meron pang isa na may na-aksidente tapos tinulungan mo. Wag mong gagawing tulungan yan. Kasi baka ikaw pa ang mapagbintangan na may kasalanan sa aksidente na yon. Kaya wag ka na lang lumapit. Ang gawin mo na lang, kung may alam mo yung hotline dito sa Saudi, yun na lang ang gawin mo. Tumawag ka na lang sa hotline. Yun ang magiging tulong mo sa na-aksidente. Balik tayo dun sa bawal uminom ng alcohol kasi kaya magsugal. Kaya gumamit ng mga drugs, mga pinagbabawal na gamot. Iwasan na, dito rin yung pumapasok yung syempre sa Pilipinas. Pag may alak, may balak. Alam niyo yan. Lalo na yung mga lasinggero dyan. O hindi naman lasinggero. O nakaka-relate. May mga prostitute din kasi rito. Iwasan na lang natin yun. Kasi baka yun pa yung dahilan na makulong tayo. Makulong at ma-deport.
O worst, yung pa ang maging dahilan ba't ka namatay. Dumayo ka pa rito ng iyong kailan. Kaya huwag ka na lang pumunta rito kung mag-LL ka na lang, di ba? Huwag mo nang gawin dito yun. Sa Pilipinas na lang, sabi ko nga kanina, i-save mo na lang yung lahat ng lakas mo ng pag-inom mo. Kung lasinggero ka sa Pilipinas mo na lang gawin yan. Kung sugarol ka sa Pilipinas na lang. Kasi bawal, nakakamatay dito yan. Delikado. Kasi nga, di ba, iba yung relihiyon nila, iba yung patas ng Muslim. Kaya wag na lang, ha? Wag. Ito yung naranasan to ng lola ko dito sa Saudi. May mga kabataan na yung bawal dito. Wag ka na lang, iwasan mo na lang pag may nakikita ang mga naglalaro sa kalsada, kung lalaki ka or babae. Iwasan mo na lang yung mga naglalaro na yon kasi usually rito yung mga kabataan, mga wala silang respeto, lalo na kung malalaman nila hindi ka naman Saudian. Sa lola ko, na-experience niya na nasa 50 plus na noon ng lola ko, mananahi siya rito sa Dammam. Nasa Riyadh ako pero sa Dammam ng lola ko. Merong isang bata doon. Ang sabi sa kanya, pwede daw ba silang sabing ganun sa lola ko. Syempre lola ko, hindi niya ine-expect yun. Dahil syempre sa Pilipinas, yung mga ganung edad, hindi sasabihin sa ganung sa mga lola. Syempre, di ba nagulat siya. Ganun na lang yung mga rito, yung mga wala talaga silang respeto. Kaya pagka may nakita kayong mga kabataan naglalaro or nagbibisikleta, huwag na lang kayong dadaan. Or mga naglalaro ng pellet gun, baka maging target shooting pa kayo. Sa halip na walang ang balat nyo, ma-target pa yan, di ba? At ito pa, meron pang isang bawal. Kung sa Pilipinas, ang PDA o paglalandian sa kalsada ay okay lang, pues kung mag-asawa man kayo, dito kasi legal yung pwedeng magsama yung may marriage contract, yung mga kasal. Kahit nakasal kayo, bawal nyong gawin yung makipag beso-beso sa asawa nyo, babae at lalaki, bawal yun. Bawal ang public display of affection or PDA. Sa Pilipinas okay lang yan kasi medyo liberated na tayo dahil nga tayo nasakop ng mga ibang lahi. Medyo liberated na yung Pilipinas, pero dito bawal dahil nga nasa batas ng Muslim, bawal yon. Kaya tigilan ng kalandian, ha? Tigilan ng kalandian, bawal dito yon. Bawal maglandian sa kalsada. Okay, tandaan nyo yan. Paalala rin natin sa mga kapatid nating LGBT, kung third sex kayo o kung tomboy, bakla, bawal ang cross-dressing dito sa Saudi. Hindi naman ako against sa mga tomboy at bakla. May mga barkada akong tomboy at bakla sa Pilipinas, pero dito sa Saudi, kung tomboy ka, magdamit ka pa rin ng pambabae, pero hindi dapat malaswa. Kung bakla ka naman, huwag ka magdadamit ng pambabae kasi bawal dito yung bakla, bawal dito ang tomboy. May mga tomboy na Muslim o baklang Muslim pero hindi sila po pwedeng lumantad katulad sa Pilipinas na pumasali pa sa pageant, di ba? May pageant pa tayo ng mga Miss Gay. Pero dito bawal 'yon. Kaya kung nandito kayo sa Saudi, wag niyong gagawin 'yon. Pasensya na kayo kung malikot ang mata ko kasi first time ko to. Ito ang aking first vlog. So, ito ang naisip kong content muna. Kaya medyo malakot pa yung mata ko. Pero bayaan mo nyo sa mga susunod, baka mga susunod na video ko, okay na yung mata ko, hindi na siya malikot. Matututo na akong tumingin ng diretso sa camera. Nang hindi nahihiya kahit sa sarili ko. Sa totoo lang, nahihiya ako. Pero gawin na natin itong pantanggal ng inip dito sa Saudi. Dahil kasing inip, stress, wala kang mapagkwentuhan. Kaya dito na lang, mag-vlog na lang tayo. Meron pa tayong isang bawal para sa mga, ito yung isa pang bawal para sa mga kadama dito, mga kadama o katulong dito sa Saudi. Kami ni ate, may kasama ko rito si ate Eva. Dalawa yung gate. Pag kami nag-doorbell dun sa maliit, ang ginagawa namin, binubuksan namin dun sa malaking gate. Bakit? Or hindi mo muna bubuksan. Kasi tatanungin mo muna kung sino. Pagka sumagot, kung nauninigan mo lalaki o babae, doon ka tumungo sa kabilang gate. Bakit? Kasi may nabalita dito na pagbukas ng pinto, meron palang isang siraulong Arabo or siraulong iba natin kung anong lahi yun, na bigla na lang nanaga. Nataga daw yung braso, buti na lang hindi naputol.
So, isang paalala lang sa mga kadama nandito sa Saudi, wag na wag kayong magbubukas kagad sa pintuan. Tanungin nyo muna, siguraduhin nyo kung sino. Kung meron namang peephole, tingnan nyo muna maigi. Siguraduhin nyo kung kilala ng amo nyo. Wag na wag kayong basta-basta magbubukas kasi nga baka mabiktima kayo ng mga pananaga. Madaling sira ulo rito, kaya nabubuhos na kayo ng buhangin sa mata. Tapos syempre, maano kayo, tapos makakapasok sila. Mamaya, bitbiting kayo, daling kayo sa disyerto, gahasain kayo, diba? Sayang naman ang beauty natin kung dadali lang tayo sa disyerto kung tayo gagahasain, diba? Kaya, ganun na ng mga tamang pag-iingat sa atin yung mga nandito sa bahay, nagtatrabaho. Sa mga gano'n na naman sa labas, ang trabaho sa mga shop, ingat-ingat pa rin mga kabayan. Huwag na huwag kayong basta-basta rin sasama. Yung mga sinabi ko dito sa vlog na to, sa video na to, yun lang yung mga ilan na mga hindi nyo dapat gawin pagka nandito kayo sa kingdom ng Saudi. Kaya mag-ingat-ingat na lang. Salamat sa pakikinig sa kadadaldal ko. Nagdadaldal ako rito, pero hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nagbablog ng ganito. Kaya ingat na lang mga kabayan. God bless kayo. God bless. Mag-ingat, lalo na sa panahon ng COVID. Ingat-ingat tayo, doble ingat. Kung bago ka sa channel ko, ito yung pinagpa-practice lang ako kanina. Kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe sa aking channel. Padamihin natin yung like at saka yung mga nag-subscribers. Sige na mga sir, mga ma'am. Peace, yo.